Hello my dear Sagittarius! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating first 15 days of May. This is from May 1 hanggang May 15, 2026, and this is a general reading. Reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And sa mga interesado po sa ating private reading, nasa description box down below yung mga details and information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Okay. Sagittarius, maraming salamat po sa walang sawang pag-aabang, sa walang sawang suporta, for the unconditional love and support na pinapakita mo sa ating channel, sa akin at sa ating channel. From the bottom of my heart, maraming salamat po. Meron kang 8 of Wands. Okay. Change and transformation sa loob ng pamilya at sa loob ng relationship. 8 of Wands and the 10 of Cups. Okay. This is actually nice. Pero ang nakukuha ko, posibleng ikaw ang push ng implementation nitong energy na to. Ibig sabihin, meron ka mga gagawin ngayong first 15 days of April connected sa family and relationship. Mga pagbabago, changes, transformation. Okay, pwede naman yung hindi sa tao na literal, no? Pwedeng sa tao, pwedeng outside. Posibleng gusto mo may dirty kitchen, gusto mo may mga ganon, or gusto mo medyo mag-rearrange ng bedroom or ng sala, yung mga ganon, or posibleng mga additional extension sa bahay, posible din mga negosyo, pwede din anything na pwedeng mag-benefit sa family and relationship. Pero for some of you, because this is a general reading, changes kung paano tumatakbo yung relationship and family. Okay, posible din my dear, meron tayo ditong 10 of Cups, baby. Okay, posibleng meron mga magkaroon ng baby, although hindi talaga ako nagre-read ng may kinalaman sa baby, pero pag meron kasing dito or literal na changes, pwedeng baby na parating kasi 8 of Wands to okay, pwedeng baby na parating, transformation sa family, or posibleng transformation sa family in relationship, transformation sa tahanan, or posible naman na may kinalaman sa anak. Okay, anything, pag-disciplinary action, pakikitungo or parang pakikisalamuha sa anak. Pwede, merong included na energy ng anak or bata. Okay, yun na nakukuha ko. It's either bagong member ng family or may kinalaman sa disciplinary action sa bata. Yun na nakukuha ko. Okay. Let me see my dear Sagittarius. Actually maganda siya, pero ang pinaka-overall na energy nito is ikaw yung i-implement. Ibig sabihin, ikaw yung mag-e-effort para mangyari itong bagay na ito. Okay? So, tingnan natin, my dear. Next card is the energy of the 6 of Swords. Uumpisahan mo na to, my dear. Hindi to magiging madali. No, pero uumpisahan mo na siya. Changes, transformation, yung mga sinabi ko kanina. Kung may kinalaman sa bata, no, this is the last time na babanggitin ko yung bata kasi nakaka-distract. Alam mo, medyo mahirap suwayin or parang pasunurin, pero uumpisahan mo ng pasunurin or
sawayin itong bata na ito. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? Or posible naman din sa loob din, kung posible din naman ng bata matanda, pero more on bata ang nakukuha ko, my dear. Okay, that's the last time na babanggitin ko. Sa energy ng 6 of Swords, medyo mabigat or parang mahirap tong gagawin mo, my dear, pero nakukuha ko yung willingness mo, yung determination mo, my dear, na gawin itong bagay na ito. Okay? Changes and transformation, matatamaan, pamilya, relationship. The Page of Cups. Okay? Sa energy ng Page of Cups, it's more on trying to look at the brighter side. Yun ang nakukuha ko. Sa paglabas ng Page of Cups, meron akong nakukuha na energy na parang merong bagay na hindi mo nagugustuhan. Pero you are looking at the bright side, my dear, of life. Ibig sabihin, kahit na parang imposible itong gusto mong mangyari, okay, na changes and transformation, nandun pa rin, my dear. Nakita mo naman kung paano niya hawakan yung kanyang dibdib, okay, na parang sinasabi nga na kaya to, okay, mangyayari pa to, maaayos ko pa kung ano man tong bagay na ito, okay. So sa apat na card natin, very highlighted yung transformation, my dear, na mangyayari or mag-uumpisa ngayong first 15 days of May. Matatamaan, pamilya and relationship. Okay. Positive yung outcome o yung posibleng maging outcome nito, my dear, kaso medyo may konting bigat pagdating sa usapin ng implementation. Okay. Let me see, my dear. Next card, clarification, is the 7 of Wands. Okay, partner ng ating 8 of Wands. The defensive na energy or the protective na energy. Ang nakukuha ko na message sa energy ng 7 of Wands is enough is enough. Okay, so possible na meron kang lalagyan ng sabi ko nga, changes, di ba? Boundaries, ending, okay, di na pwede to, hindi na, yung mga ganun, my dear, na energy, okay? You are, ayan na, nasa defensive na energy ka, parang sinasabi mo dyan, sige, ayaw nyo makinig, ayaw nyo, parang ganon, okay? That's what I'm getting from these two cards, the 8 of Wands and the 7 of Wands, okay? Let me see. We have your energy of 3 of Pentacles. Okay. This is more on collaboration. Although nabanggit ko kanina, my dear, na ikaw yung mag-i-initiate nitong changes na ito. Pero it's very important, okay, sa combination ng 3 of Pentacles and the 10 of Cups na meron collaboration, okay? Especially sa loob ng relationship, okay? So, in short, my dear, ikaw yung magmamaneho. You will be the leader dito sa kung ano man tong bagay na gagawin. And you are expecting, my dear, na kung sino man yung mga energy sa paligid mo will be openly cooperating, makikipag-cooperate, makikipagtulungan sa iyo, my dear, dito sa changes and transformation na gusto mong gawin. Okay. Lahat naman, my dear, magbe-benefits dito sa gusto mong mangyari, okay? Actually, nakakakuha talaga ako na meron mga mag-uumpisang magkaroon ng mga parang mga extension, mga panibagong bahay yata to, or parang dirty kitchen, that's what I'm getting, or posibleng negosyo, okay? Ang uumpisahan, my dear, sa first 15 days of May, yun na nakukuha ko dito. May mga nakukuha kasi ako na parang may mga gumagawa, something like that, okay? Pero for some of you naman, once again, this is a general reading, posibleng changes lang naman sa ugali or pangalan nito, behavior ng isang tao, especially sa isang bata. Yun na nakukuha ko, especially sa bata. Possible din na meron ding mabubuo, okay, although hindi talaga ako nagre-read na may kinalaman talaga sa pregnancy, pero pag lumabas naman sa reading, hindi naman ako magdadalawang isip na sabihin, like kagaya ngayon is very obvious sa energy ng 10 of Cups natin na posibleng merong bagong baby, pero meron yun
pwede naman na nandito na to, ibig sabihin na ipanganak na siya and nandun na lang kayo sa point na magtulungan tayo dito, disciplinary action or obligation or responsibility, pwede naman. Sabi ko kanina, this is the last time na babanggitin ko yung may kinalaman sa bata. Pero nasagap ko na naman kasi huminto na naman tayo ulit dito, okay? Iniiwasan ko talaga yan, my dear, as much as possible. Kasi, basta iniiwasan ko siya. Ayoko na magsalita ng kahit anong reasoning. Okay, let's go na tayo. Last 2 cards tayo, Sagittarius. Pero ito lang po ang sasabihin ko. Once na makita ko po, sasabihin ko naman. Okay, so partner, this is the energy of the Ace of Sword, partner ng ating Six of Sword. This is energy of sacrifice. Okay, you are actually given a knowledge kung paano mo maaayos. Okay, maganda tong energy na nasasagap ko. You are actually given a knowledge kung paano mo maaayos yung isang sitwasyon or may sasagawa yung isang sitwasyon, my dear. Yun lang, hindi natin 100% na guaranteed if yung mga energy around you is makikipag participate, okay, dito sa energy na to, the Moon card and the energy of the Four of Pentacles. Okay, actually it really bothers you yung energy, something na posibleng talagang nakakabagabag talaga sa iyo emotionally, posibleng may kinalaman din sa usapin ng pinansyal. Yun ang nakukuha ko dito. For some of you is magi-start na rin kayong parang ayaw kong gamitin yung term ng pagtatabi, pero it's more on parang maging wise sa usapin ng pinansyal, maging mas disciplinary sa usapin ng pinansyal. Parang ganun yung atake. It's more on parang principal or parang guidance guidance officer, something like that. Yun ang nakukuha ko. Yun ang atake mo, my dear, ngayong first 15 days of May. So far, my dear, okay naman yung energy. It's just more on matrabaho lang talaga to the point na ikaw yung mag-i-implement. Okay? Bottom deck of the card is the energy of the King of Swords. Posibleng maging very aggressive ka about this, my dear. Posibleng maging bossy or maging demanding yung dating mo, my dear, sa ibang tao or outside of your responsibility. Okay? Or yes, outside ng iyong circle. Possible na, sabi ko nga, nandun lang tayo nagkakatalo, my dear, if talagang i-absorb ba talaga ng mga tao around you yung gusto mong mangyari, pero you are expecting naman ng cooperation from the people around you dito sa bagay na ito, and to the point na meron kang very positive na outlook na magiging maayos din ang lahat, 'di ba? And everything will fall according to the place, okay, placement ng mga bagay-bagay. Maganda naman siya, my dear. It's just more ang pakiramdam ko, magiging problema lang talaga sa first 15 days of May is the people around you na possible na hindi or ayaw ng agaran or mabilisan ng mga changes and transformation. Kasi to the point na ganito ang reading mo, mukhang mabilisan na changes and transformation ang mangyayari ngayong first 15 days of May. Pero, sabi ko nga, para naman to sa ikabubuti ng lahat. Okay? So, my dear Sagittarius, ito ang nasagap natin na message or energy para sa first 15 days of May. I hope and pray, my dear, na yung mga reading na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. And always remember, my dear, na ang mga cards natin ay gabay lamang po. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po.